Angela's POV. Ang sarap! Sigaw ni Tristan sabay punas ng kanyang pawis. Dahan-dahan lang baby. Ilang nasaway ko sa kanya pero nagawa ko pa rin siyang ngitian. Kanina pa halos ako manigas sa akin kinatatoy dahil sa titig ni Tamara sa akin. Kaya naman tuloy sobrang tipid ng mga kilos ko dahil sa pagkailang. Sinusubukan ko naman si Tari na nasa may tabi ko habang naglalaro ng kanyang teddy bear. Big mouth, baby. Malambing na utos ko dito na kaagad naman niyang sinunod. Malakas kasi tong kumain lalo na pag maasim ang sabaw. Mabubusog ka ba sa kakatitig sa pinsan ko, Mr. De La Merced? Biglang puna ni Jessa na kinagulat ko din naman, kaya tuloy matalim ko siyang tiningnan pero nagkibit balikat lamang ito, tsaka ko tinaasan ng kilay. Para naman tuloy napaigdad si Tamaro dahil dito kaya naman sinimula na din ito ang kanyang pagkain. Buti nilang daddy, sumunod ka dito sa amin. Miss na miss ka na kasi namin eh. Sabi ni Tristan sa kanyang daddy habang patuloy din sa kanyang pagsubo. Nalitian lang siya ni Tamaro. Siguro miss na miss mo na rin si mommy ano. Pangaasar niya sa kanyang daddy na ikinalaki ng mata ko. Narinig ko naman na mahinang tawa ni Tamaro dahil dito. Kaya naman napayo ko na lamang ako. Siyempre naman. Pero hindi alam ni daddy ko na miss din ba siya ni mommy. Sabat nito na may halong pagpaparinig. Mommy, na-miss mo rin si daddy, di ba? Tell him. Pagtutulak sa akin ni Tristan. Baby Tristan, wag mo nang asarin si mommy mo. Nahihiya yan. Sabi ni Jessa habang nakangisi. Agad nanlaki ang mata ni Tristan. Oops, sorry mommy. Natatawang sabi niya. Kunwari lang yan. Sabat naman na magaling na ama nito at saka bumaling sa akin. Pwede ba? Suway ko sa kanya. Tama na muna please. Kumain na po tayo, di ba? Suway na rin ni Jessa kaya naman kahit papaano nakahinga din ako na maluwag. Nagkibit balikat na lang muli si Tamaro at saka pinagpatuloy ang pagkain. Angie, niyaya ko ng mga classmates ko nung high school. Magkikita-kita kami sa bayan, babalik din ako kaagad. Paalam ni Jessa pagdating ng hapon. Sige, mag-ingat ka ha. Sagot ko naman sa kanya habang busy pa rin sa pag-ayos ng mga damit ng anak ko. Pero napataas ang kilay ko nang dito umaalis sa aking harapan at para bang nangaasarap ang mukha nito. Problema mo. Taas kilay pang tanong ko sa kanya. Pero mas lalo pang lumapad ang mapaglarong ngiti sa labi nito. Alalahanin nyo ha, may mga bata dito. Baka mamaya niyan eh. Pangaasar niya na hindi ko na pinatapos pa. Jessa, pwede ba? Hindi ko na nga alam kung paano pakikitungan si Tamaro eh. Daing ko sa kanya. Hay nako Angie, in love na in love ka talaga dyan sa lalaking yan. Ang dali mo kasing magpatawad. Sana kaya ko din. Seryoso sabi niya at medyo mahinang pagkakasabi niya na mga huling kataga. Wala ka namang kasalanan, Jessa. Kusa lang talagang tumibok ang puso mo para sa kanya. Sigurado ako mahirap din para sa iyon. Alam ko todo effort din ang ginawa mo para pigilan yon. Sadyang nahulog ka na lang siguro talaga. Pagpapaintindi ko sa kanya. Napatawa naman to ng pagak. Kahit sa namang anggulo tignan napaka-imposible na maibalik namin yung dati. Malungkot pang sabi nito sabay bagsak ng kanyang balikat. Time can heal wounds. Sabi ko na para bang naniniguro ako. Dahil kahit ako mismo napatunayan yon. Marahil darating talaga sa puntong mapupuno ka at sasabog na lang bigla. May karapatan kang magalit. Kuminsan pa nga hindi maiwasan makasakit. Pero pag lumipas ang oras hindi maiiwasan. Dumating sa point na pagsiyan mong nasaktan mo rin yung taong nanakit sa'yo. Kasi pag balibalik na rin mo man ng mundo, hindi mo kayang pigilan yung nararamdaman mo para dito. Do you love Teddy? Malambing na tanong ni Tamaro kay Tali habang yakap itong kanyang teddy bear na siya mismong bumili para kay Tali. Agad naman tumangong aming anak habang subo-subo ang kanyang hinlalaki. Daddy, kamukha mo din si Tali, no? Puna ni Tristan na umiinom ng juice sa tabi ng ama. Matamis nang umiti si Tamaro sa anak bago bumaling kay Tali. Kamukha ka rin ba ni Daddy si Princess? Natatawang talong ni Tamaro kay Tali. Oo nga, Daddy, ang kulit mo po. Natatawang suway ni Tristan sa ama. Maya-maya nakita ko nakatayo na si Tamaro sa may sala habang inehela si Tali na ngayon tulog na habang karga niya. Akin na siya, ihiga ko na siya sa kwarto. Pagkuha ko na sana dito pero kagad tong tumanggi. Mamaya na, gusto ko pa siyang kargahin. Sabi nito sa akin kaya naman napilitan lang akong tumango. Lalo ko tuloy na kumpirma ang tanong ko sa aking sarili simula nang dumating si Tamaro dito. Marahil nakita na niya ang DNA result sa nasabi ni Jessa. Kaya naman siguro ganito ang trato niya kay Tali. Kuya, inaanto ka? Baling ko kay Tristan na humikab at nagkusot ng mata. Opo, mommy, pero gusto ko pa ipakita kay daddy kung paano magpalipad ng saranggola. Nakangusong sabi nito.
Maaga pa naman eh. Pagising mo, pupunta tayo dun sa bukid. Sige na, tulog na rin si Tali oh. Tabihan mo na siya. Sabi ko rito at saka ko siya inakay papasok sa kwarto. Inayos ko siya ng higa doon. Binuksan ko rin ang bintana para makapasok ang preskong simoy ng hangin. Kahit hindi mo buksan ang ventilador, makakatulog ka talaga na mahimbing, lalo pag dumapo sa balat mong malamig na hangin. Maya-may naramdaman ko ang presensya ni Tamaro sa aking likuran. Kaya naman tuloy napatayo ako. Ilalapag na siya? Naiilang na tanong ko sa kanya habang diretso lang akong nakatingin sa aking anak na mahimbing ang tulog sa kanyang bisig. Tumango lang to kaya agad ako lumapit sa kanya at saka kinuha si Tali. Maingat na nilapag sa kama katabi ng kanyang kuya. Let's talk, Angela. Seryosong sabi nito basag sa lumalaki ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Napatitig ako sa aking mga anak. Marahil kailangan nga namin mag-usap na maayos si Tamaro, lalo na para sa mga anak namin. Kahit natalikod, tumayo ako sa kanya. Outside. Tipid pang sabi nito at saka ako narinig ang pagsara ng pintuan. Matagal ko munang tinitigan si Natalie at Tristan bago ko humugot ng malalim na hinga at napagpasyahan na sundan si Tamaro sa labas. Naabutan ko to nakaupo sa may kawayang upuan sa ilalim ng puno ng bayabas. Here! Tapik niya sa kanyang tabi. Nag-aalangan man lumapit ako sa kanya at saka umupo doon. Masarap pala dito. Kala ko dati boring sa probinsya. Pagsisimula niya habang nakatingin sa asul na ulap ang kanyang mga mata. Tumango ako kahit di ko siguradong makikita niya. Tama naman kasi siya eh. Iba talaga pag nasa probinsya ka. Nakakakuha ka ng peace of mind. Muli na namang namuo ang katahimikan sa aming pagitan. Kaya naman natili lang ako nakayoko. Inaakit mo yung puno ng bata ka, no? Pangasar niyang sabi sabay turo sa puno ng mangga. Batid ko nais niyang basagin ang pagkailang naming dalawa sa isa't isa. Oh, madali lang naman. Di mapakaling sagot ko. Narinig kong pagbuga nito na mabigat na hininga. Nagulat man ako nang hinawakan itong aking kamay na nakapatong sa aking tuhod. I am sorry if I stole a big part of your childhood. Sincere na sabi nito habang diretso nakatingin sa aking mga mata. Hindi ko kaya makipagsabayin sa kanya kaya naman kahit di dapat, nginitian ko na lamang siya. Mula na yun, sabi ko. Tangkang yuyo ko ulit nang hinawakan niya aking baba para pigilan yon. I'm not the ideal boyfriend back then. Hindi na rin ako naging mabuting asawa. I became a heartless monster to you, Angela. It was unforgivable. Salaysay niya na halos magtubig na ang kanyang mga mata. Sa mga binitawan niyang salita na iyon ay parang unti-unti nang ipinamulat sa akin at ipinilalang lahat ng bagay na naranasan ko mula kay Tamaro. Mula sa pinakamasakit at pinakamasaya, yun ay yung oras na natanggap ko yung mga anak ko. Sa mga binitawan niyang salita na iyon, parang unti-unti ulit na pinamulat sa akin at ipinilala ang lahat ng bagay na naranasan ko mula kay Tamaro. Mula sa pinakamasakit at pinakamasaya, yun ay yung oras na natanggap yung mga anak ko. You don't deserve it. I should treat you right. Pero hindi ko ginawa. I treat you like a trash. I'm very sorry. Although I know it was too late, pagpapatuloy pa niya. Tsaka isa-isang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Tamaro? Garalgal ang aking boses nang tinawag ko siya. Saktan mo rin ako, Angela. Naiintindihan ko kung ba't naitago mo sa akin yung katotohanan na nakakaalala ka na. Gago ko eh, dapat lang sa akin yon. Pero Angela, kulang pa. Saktan mo rin ako, murahin mo rin ako. Gawin mo rin lahat ng masasakit na bagay na nagawa ko sa'yo noon. Tatanggapin ko lahat. Desperadong sabi niya. Marin ako napapikit at napailing. Tamaro hindi. Ginawa kitang parausan ko. I cheated on you. Na mag-asawa na tayo. Iniwan kita para sa ibang babae. Na lately nalaman ko kapatid mo pala. Pagpapatuloy pa niya. Gusto ko muna siyang tumigil. Gusto ko muna kasi makahinga na hindi ko magawa na maayos dahil sa sunod-sunod na mga salita niya na muling tumutusok sa aking puso. Namatay ang nanay mo dahil sa amin. Nawala lahat sa iyo, Angela, kaya bakit kanyan pa rin yung trato mo sa akin? You should hate me big time. Utos pa niya. Tamaro, please. Pakiusap ko sa kanya. Tumigil siya sa pagsasalita. Pero mas lalo akong hindi nakahinga na mahigpit ako nitong niyakap. Niloko kita. Kasabay nun ay ang paloloko ko rin sa sarili kong hindi kita mahal. Mahal kita, Angela. Natakot lang akong aminin at tanggapin yon pero mahal kita. Ayoko nang mawala ka pa sa akin, kayo ng mga anak natin. Umiiyak pang sabi niya na mas lalo namang humigpit ang yakap sa akin. Napahagat ako sa labi dahil sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Alam ko namang darating yung time na hihingi ng tawad sa akin si Tamaro at aaminin ng mga naging kasalanan niya. Pero hindi ko inaasang magiging ganito siya ka-transparent sa mga saloobin niya. Tamaro, wala na yun.
Pagsimula ko pero naramdaman ko ang marahas na pag-iling niya. Hindi, Angela. Makinig ka muna, Tamaro. Wala na yun sa akin. Matagal na kitang napatawan. Oo, gustong gusto ko magantihan ka sa lahat ng sakit na pinananas mo sa akin. Pero naisip ko, bakit pa? Masasaktan ka nga pero ako pa rin naman yung talo sa bandang huli. Dahil oras na makita kong nahihirapan at nasasaktan ka, doble ang balik nun sa akin. Pagpapaintindi ko sa kanya. Hindi rin natin maibabalik pa yung dati. Nangyari na yon. Wala na tayong magagawa. Sabi mo walang kapatawaran yung mga nagawa mo. Pero kasi mahal kita, Tamaro. Sobrang mahal kita kaya tuloy kahit ako nagtatanong bakit ganun kadaling mapatawad ka. Kahit hindi ko natapos yung sasabihin ko. Nang kaagad kong kinabig ang bato ko at saka niya naman malambing na inangkin ang aking labi. Napahawak ako sa kanyang matipunong braso para kumuha ng suporta. Dahil mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakakabig niya sa aking batok. Babawi ako, Angela. I promise you. Babayaran ko lahat ng yun at mas doble pa. Paniniguro niya sa akin habang mariing pinagdikit ang mga noon namin. Siguraduhin mo lang, Dela Merced. Hindi ako mapapagod at makikipagtaguan sa iyo pag ako na namang nainis mo. Seryosong sabi ko sa kanya na kalaunan, pinagtawanan ko din. Mariintong tumango. Hindi naman ako magsasawang hanapin ka, Angela. Pero sisiguraduhin ko hindi ko na kailangan pang magtago ulit. Paninigurado niya sa akin. Napairap na lang ako sa kawalan. Hindi ako naniniwala noon na kayang paiyakin isang babae ang mga gwapong lalaki katulad ko. Natatawang kwento niya. Nanlaki ang mata ko. Mahiya ka nga, Tamaro? Suway ko sa kanya. Bakit? Kita naman kina Tristan at Talia. Buti nga't sa akin nagmanang dalawang yon. Pangaasar pa niya sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ko pero pinagtawanan lamang ako nito. Don't worry, mali mo naman kahit papaano. Maging kamukha mo'y magiging pangatlong anak natin. Angela's POV. Bumalik din kami ng Manila pagkatapos ng 5 araw. Kailangan na kasi maghanda ni Jessa para sa nalalapit niyang paglipad papunta ng ibang bansa. Lolo! Natatawang sigaw ni Tristan dahil sa pangaasar sa kanya ni Lolo Facundo. Dinalaw namin siya at pati na rin sa Jessa na nag-aayos na ng kanyang mga maleta. Inatid kami ni Tamaro dito kaninang umaga bago siya dumiretso sa trabaho. 5 araw din kasi niyang hindi nasabaybay ng mga bar niya, kaya kailangan niya na itong bisitahin ngayon. Baby, kiss mo na si Lolo. Hindi mo ba na-miss si Lolo? Malambing na tanong ko sa aking anak. Nasa may sala kami habang nakaupo si Lolo sa sofa. Medyo hirap na rin kasi itong gumalaw kaya naman nakaupo na lamang siya. Miss! Mahabang sambit ng anak ko at kagad tumakbo kay Lolo at nagtangkang sumampa dito pero hindi niya maabot. Baby, mabibigatan si Lolo sa'yo. Natatawang saway ko sa kanya. Kahit hirap, sinubukan ni Lolo na yumuko para maabot ni Tali ang kanyang pisngi. Kids, merienda tayo. Nag-bake si tita ng cake. Sigaw ni Jessa mula sa dining. Tali, let's go. Yaya ni Tristan sa kapatid. Kaagad kumapit si Tali sa kanyang kuya, tsaka sila sabay tumakbo patungo sa kanilang tita Jessa. Ginala ko ang buong paningin ko sa kabuuan ng bahay. Nakakamiss din dito? Si Hendrix po, Lolo? Tanong ko, mahina to napangisi. Hindi niya na maiwan ang kanyang opisina. Natatawang sabi niya na para bang pabiru pa, pero alam ko nasasaktan din siya dahil sa mga nangyayari sa kanyang mga apo. Lolo, marami pa rin po akong oras makinig sa inyo. Payo ko sa kanya. Alam ko sa mga edad na kagaya kay Lolo ngayon, naghahanap sila ng mga taong handang ibigay yung oras nila para makinig. Alam ko marami rin siyang gustong sabihin sa akin. Pero dahil nga sa kinakailangan naming umalis noon ni Tali, alam ko sinasarili niya ng lahat ng mga problema. Mahirap, apo. Mahinang pagsimula niya at dinig kong nagbabadya sa kanyang pag-iyak. Lolo, ayoko maliw sa akin na isa sa kanila. Matanda na ako, Angela. Hindi ko alam kung hanggang saan lang kayang abutin itong kalagayan ko. Ayokong malagutan ng hininga na walang isa sa mga apo ko sa tabi ko. Naiiyak pang sabi nito. Hirap na rin tong magsalita dahil sa garalgal ang kanyang boses. Kakausapin ko po si Jessa. Sabi ko pero umiling lamang ito. Gusto ko rin siyang tulungan at ito na rin ang naisip kong paraan para mawala lahat ng mga dinadala niya ngayon. Nag-aala lang sabi pa nito. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin o pwede kong sabihin. Malakas ka rin ang loob kong kausapin si Lolo tungkol sa pag-alis sa Jessa. Pero kasi iba pala pag nandun ka na sa mismong scene, umuurong ang dila mo. Wala rin ako nagawa kundi ang yakapin na lang si Lolo. Habang pinapakinggan ng mga munting bulong nitong hindi niya alam kung paano niya kakayaning mawalay sa isa sa kanyang mga apo.
Di ba ang galing ko na? Pagbibida ni Jessa habang pinapatikim sa akin ang ginawa niyang cake. Oo, ang sarap. Puri at pagsang-ayon ko sa kanya. Nasa may garden kami habang nagmemeryenda. Nawala din ang luha sa mga pisngi ni Lolo at napalitan to ng tuwa habang pinapanood si Tali na sumasayaw habang kumakanta ang kanyang Kuya Tristan. Lolo naman, wag ka namang all out tumawa. Baka mamaya kung mapano ka niyan. Natatawang saway ni Jessa dito dahil sa pagkagalak nitong pagtawa. Masaya ako at nagkaayos na inong sa asawa, apo. Baling niya sa akin na kaagad ko namang ilitian. Hay naku, hindi man lang nga pinahirapan ni Angie yung asawa niya, grabe. Konting sorry lang tanggap na kaagad. Himotok na Jessa. Inirapan ko na lamang siya pero si Lolo na ang sumagot para sa akin. Mahal kasi niya si Tamaro. Ganon naman talaga, apo. Kahit kano ka pa nasaktan ng isang tao, kung mahal mo talaga siya, mawawala lahat ng hinanakit mo na parang isang bula kasi mahal mo. Malumanin na pagpapaliwanag ni Lolo sa kanya. Nakagad ko namang sinang-ayunan at nakapagpatahimik kay Jessa. Ang kulit-kulit na kasi. Natatawang daing ko nang hindi man lang nakapagpalit si Tali ng damit pagka-uwi namin dahil sa biyahe pa lamang ay nakatulog na ito dahil marahil sa pagod sa paglalaro nila ng kanyang Kuya Tristan. Ang bilis lumaki ng mga bata. Nakangiti yung sabi ni Tamaro habang nakatingin din sa mga ito habang mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Matapos namin maayusan at mapalitan ng dalawa, ay pumunta na rin kami sa isang kwarto para matulog na rin. Nagsusuklay ako ng buhok na magsalita si Tamaro. Hiningi nga pala ni Pia ang number mo. Kukunin kayong tatlo nila Sofia para sa kasal ni Leon. Sabi nito habang inaayos ang laptop niya sa study table. Ha? Di ba kasal na sila? Tanong ko. Oo, pero malandi si Leon eh. Gusto ulit pa kasalan si Pia? Natatawang kwento niya. Saan? Na-excite pa ang tanong ko. Sa simbahan kung saan kinasal din sina Kenneth at Rose, pati na rin si Michael at Sofia. Kwento pa niya habang busy sa pagbubukas ng kanyang laptop. Di na ako muli pang nagtanong. Pinagpatuloy ko na lang ang pagsuklay ko at maya-maya nahiga na rin sa kama. Busy naman si Tamara sa kanyang laptop, habang ako hindi makatulog kaya naman nakipagtitigan na lang ako sa kisame. Inaamin ko medyo nainggit ako na marinig ko kanina na gustong pakasalan ni Leon si Pia sa pangalawang pagkakataon sa simbahan. Lahat ng babae pangarap maikasal sa simbahan habang suot yung dream gown nila. Mahal na mahal ako ni Tamaro. Masaya na ang pamilya namin dahil kay Tristan at Tali. Wala na siguro kung dapat hilingin pa dahil maayos ng lahat para sa akin. Masaya na at kumpleto na. Sobra na siguro kung demanding kung hihilingin ko pa kay Tamarong pakasalan din ako sa may simbahan. Angela! Natutuwang tawag sa akin ni Rose at kagad silang tumayong tatlo mula sa pagkakaupo sa isang coffee shop. Isa-isa nila akong niyakap. Sorry, late ako. Paghingi ko ng paumanhin. Ano ka ba? Ayos lang. Maaga lang talagang dumating yung dalawa. Natatawang sabi naman ni Pia. Kainggit nga eh. Gusto kong pakasalan ni Leon sa second time. Samantalang si Michael walang gusto kundi palaki lang populasyon ng pamilya namin. Natatawang sumbong na Sofia na ikinatawa naming apat. Sinabi mo pa, ganyan din ang buwisit na Kenneth na yon. Pag ako nainis siyang pagbubuntisin ko. Himutok ni Rose sabay simsim ng kanyang frap. Nai-excite din ako, pero ayoko ipakita sa kanya. Alam mo na, lalong lumalaki ang ulo. Naiiling na kwento naman ni Pia. Sang ulo? Tanong ni Rose na naging dahilan para muntik mabilaukan si Sofia, sabay hampas sa braso ni Rose. Niyaya nila ako magpasalon kaming apat. Gusto kasi ni Pia kaming tatlo ay abay niya sa kanyang kasal. Don't worry girl, sagot ni Mrs. Jimenez lahat ng gastos natin ngayon. Anunsyo ni Rose. Matapos magpasalon, sinama din nila ako sa spa. Nahiya tuloy ako dahil di man lang ako nakapag-share sa gastos. Kung tutusin, di ko alam kung saan bulsa ko ugutin na malaking halaga na ginagastos nilang tatlo. Itong card ni Michael Abot ni Sofia na magbabayad na kami sa isang fine dining restaurant na kinainan namin. Matapos iabot, nagkwento na naman silang tatlo na parang wala lang. Di naman nila hinahayang hindi ako nagsasalita. Sa kahit anong pinag-uusapan nila, pinipilit nila ako mag-share pero mukhang di ko na mahanap ang sarili ko. Alam ko masamang mainggit pero kasi nanliliit ako sa kanilang tatlo. Hindi dahil hawak nila mga cards ng asawa nila kundi dahil sa closest nila. Alam mo yun? Yan ba parang tiwalang-tiwala sa kanila yung mga asawa nila? Wala silang pakialam kung malaki yung magastos nila dahil in the end of the day, hindi naman nila pag-aawayan yon. Actually, hindi ko talaga alam kung ano ba yung pinaguhugutan ko. Di naman ako tinitipid ni Tamaro.
Sadyang may mga bagay lang talaga sa akin ang kulang. At babalik pa rin yon sa isyo na hindi kami tulad nila, nakasal sa simbahan. Tahimik ka, puna sa akin ni Pia. May iniisip lang. Palusot ko sabay ngiti. Long gown kayo ha? Punta ka bukas sa bahay, magpapasuka tayo ng gown. Nakangiting sabi niya sa akin. Mabilis naman akong tumango. Kailan bang bridal shower? Girls night out naman tayo kahit tayong 4 lang. Sabat naman ni Rose. Di nagwala yung asawa mo, si Sofia. Tarantado pala siya eh. Baka ako magwala pag binawalan niya ako. Matapang namang sabi ni Rose. Manahimik ka nga, bunga nga mo talaga eh. Natutuwang saway sa kanya ni Sofia. Bakit ba? Kinapiya naman tong mall. Matari na sabi ni Rose. Shh! Huwag ka maingay. Suway ni Pia na para bang nahihiya siya. Tara na, sabi ni Sofia sabay tayo. Ha? Saan? Tanong ni Pia. Sa bar nila Angela. Agad na sagot ito at saka ako kaagad na inakay. Bar namin? As in namin talaga? Leon! Daing ni Rose at ni Sofia. Wala yun sa usapan. Mapapatay ako ng mga asawa ninyo. Nangingiting sabi ni Leon. KJ mo, Leon. Nakabusangot na sabi ni Sofia. Sumusunod lang ako sa usapan. Baka mamaya mabugbog pa ako ng mga asawa ninyo eh. Masira pa ang gandang lalaki ko. Pagmamayabang naman ito. Sira ulo. Tara na nga, Sofia. Isasabay na kita. Nakabusangot na yaya ni Rose dito. Bukas ha, agahan ninyo sa bahay. Pahabol pa ni Pia sa mga ito. Angela, sa amin ka na sumabay. Pinagbilin ka ni Tamaro. Sabi nito na kaagad ko namang tinanguan. Dinaanan namin si Tamaro sa bar niya sa may alabang. Then iniwan na rin ako nila Pia at Leon doon na nagkaroon pa ng kaunting tampuhan dahil sa pagpigil ni Leon sa amin sa sanang girls night out. Mukhang excited na excited nga si Leon eh. Nakangiting kwento ko habang nagdi-dinner kami. Pero nadismaya ako dahil wala sa akin ang atensyon ni Tamaro. Nasa kanyang cellphone. Tamaro, tawag ko sa kanya. Yes, I'm sorry. Ano nga ulit yon? Tanong niya. Sabi ko mukhang excited na excited si Leon dahil sa kasal nila doon ni Pia. Masaya sigurong hindi ko na natuloy ang dapat sasabihin ko dahil tumunog ang cellphone nito dahil sa isang tawag at excuse saka tumayo papalabas. Kukunin ko talaga kayo mga model. Mag-ina nga ba talaga kayo? Hindi makapaniwalang puna ng designer na kinuha ni Pia. Ano ba, Vic? Ngayon ko na nakakita ng sexy na mommies? Tanong ni Rose. Siya rin ang pumili ng design na babagay sa amin. Siyempre at pinakamaganda ang kay Pia. Ang ganda at ang bongga ng gown na tinuro ng designer para dito. Bagay sa itong paserpentina. Medyo malaki kasi ang balakang mo at maliit ang bewang. Siguradong kitang-kitang curves mo dito. Payo niya sa akin habang ipinapakita ang picture ng damit na sinasabi niya. Napangiti ako dahil nagustuhan ko iyon. Maganda. Tipong pwede na rin ako magpakasal dahil sa ganda noon. Nagulat din ako dahil sa biglaang pagdating nila Michael, Kenneth at Tamaro kasama si Leon. Magpapasukat din pala to ng kanilang mga susuotin. Bukas na yung mga babies ninyo para wala silang school. Maarteng sabi ng designer. Friday kasi ngayon kaya't nasa eskwelahan yung mga bata kaya hindi sila masusukatan. Hi! Nakangiting lapit sa akin ni Tamaro at saka ako sandaling hinalikan sa labi. Masyado ka naman ata nagpapagod. Saway ko sa kanya. Umiling to at ngumiti. Ayos lang. May naging problema lang sa isang branch pero okay na lahat. Paninigurado niya na kagad ko namang tinanguan. Mabilis nga lumipas ang araw. Sobra naging busy ang lahat kaya naman tinulungan na rin namin si Pia kahit sa pag-aayos ng mga invitations nila. Nasa isang hotel room kami. Nasa ibang room ang mga lalaki pati ang mga bata at nakahiwalay din. Napatingin ako sa aking reflection sa salamin. Para na rin pangkasal itong suot ko. Dahan-dahan kong hinagod ang aking kamay sa suot kong long gown. Angela, tara na. Yaya sa akin nila Rose. Agad ako sumunod sa kanila pababa ng hotel. Nauna din daw kasi ang mga asawa namin doon kasama ng mga bata. Hala, hindi tayo kasya. Daing ni Pia. Pinapagitnaan siya ni Rose at Sofia. Angie! Nagulat ako nung kaagad sumulpot si Jessa sa aking likuran. Nanlaki ang aking mata. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Hindi pa man din siya nakakasagot, nagulat ako nung kaagad sinara ni Sofia ang kotse at saka sila nagpaalam sa akin. Teka,
Pagpigil ko sana sa kanila, pero kinaway na lamang nila ako habang papalayo ang sasakyan. Napadaan kasi ako eh. Nakita ko hindi ka nakasya doon sa sasakyan nila kaya ito. Nagmamagandang loob ako na ihatid ka na lamang doon. Paliwanag ni Jessa na kinakunot ng noo ko. Napadaan ka lang sa lagay na yan? Turo ko sa makeup niya at suot niyang beige-colored long gown. Ano ba? Magmamadali kasi ako after eh. Hala sige, sakay na. Tulak niya sa akin papasok sa isang itim na sasakyan. Buong biyahe kinukulit ko sa Jessa pero hindi naman ako nito pinapansin. Bakit parang walang tao? Tanong ko na makarating na kami sa may simbahan. Saradong pintuan at ni isang tao wala sa labas nito na dapat sana may naghahanda na para sa kasal ni Leon at Pia. Baka malitong na po. Hindi na ako hinayaan ni Jessa na makapagsalita. Kaagad niya akong hinila palabas. Hoy teka, ano ba? Pagpigil ko sa kanya pero lalo ko nagulat nang maglabas ito ng belo. Ano yan? Gulat na tanong ko. Uso to ngayon, yung abay nakabero na rin. Natatawang naiiyak na sabi niya habang kinakabit yun sa akin. Jessa, ano to? Tanong ko habang nagbabadyang maglaglagan ng mga luha ko. Ang ganda mo, Angie. Masaya ako para sa iyo. Umiiyak na sabi niya habang kinakabit ang belo sa akin. Pero kay Pia, sa'yo, Angie. Sa tingin mo ba papayag ako na hindi ka pakakasalan ng walang hiyang si Tamaro bago ko umalis? Doon na bumuhos lahat ng luha ko. Hoy babae, masisirang makeup mo. Nakangiting saway sa akin ni Jessa pero napayakap na lang ako sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng pag-iakapan na kagad na bumukas sa malaking pintuan ng simbahan. Kagad bumungad sa akin ng mga tao at ang namumukod tangi ay ang lalaking nakatayo sa gitna. Hindi pa ako makakapaglakad kundi ako inakay ni Jessa. Wala kasi ako nagawa kundi ang maiyak dahil sa pagkagulat at sa nangyayari ngayon. Mommy? Mahinang tawag pa sa akin ni Tristan na katabi ni Lolo. Wala ako sa sarili buong wedding ceremony dahil sa saya ay para ako nakalutang si Ere. You may now kiss the bride, anunsyo ng pari. Marahan akong iniharap ni Tamaro sa kanya. Akala ko talaga kina Pia at Leon ito. Naiiyak na sabi ko pa rin kay Tamaro. Mommy, you're pretty. Nakangiting salubong sa akin ni Tristan habang cute na cute siya sa kanyang itim na tuxedo. Thank you, baby. Sagot ko sa kanya. Maya-maya pa tumatakbo na si Tali papunta sa aming gawi. Nakasunod sa kanya si Jessa. Ops, baka madapa ka. Natatawang saway ko sa kanya dahil sa kulay fuchsia pink na gown na suot nito. Kinarga ko siya tinilikan sa pisngi pero agad din naman to naglahad ng kamay sa kanyang daddy kaya kinuha siya sa akin ni Tamaro. Sa wakas, kasal na rin sila. Malalim mabuntong hininga na Jessa habang nakapamewang pang nakatingin kay Tamaro na tila mo nagpaparinig. Hindi na nga sumagot pa si Tamaro bagkos inirapan na lang niya si Jessa. Angela! Magkakasabay na hiyaw nila Rose, Pia at Sofia. Kagad ko silang sinalubong at isa-isang ginantihan ang kani-kanilang yakap. Congrats! Masasaya nilang pagbati sa akin na kagad ko rin namang sinagot ng pasasalamat. Naku, buti na nga lang talaga at di ka nakahalata eh. Nagmakaawa sa amin yan si Tamaro dahil kailangan daw talaga niya ng tulong. Natatawang kwento naman ni Rose. Napangusot muli siyang niyakap. Salamat talaga sa inyo. Wala yun, Angela. Siyempre gusto rin namin makasal kayo ni Tamaro sa simbahan. Sa dinami-rami na nangyari sa inyo, gusto pa rin namin happy ending kayo, di ba? Litanya naman ni Pia. Masaya na rin kayo ni Tamaro sa wakas. Si Sofia habang hawak ang aking magkabilang kamay. Tamaro's POV. Yes, magkaka-bed life na ulit si Tamaro. Hiyaw ni Leon na agad kong kinamura. Tarantado talagang isang to kahit kailan. After how many years ng pagkatigang, makakascore ka na rin sa wakas. Dagdag pa ni Michael tsaka sila nag-appear ni Leon. Si Kenneth mahina lang na napatawa habang iniinom ang kanyang wine. Sa kanilang tatlo, ito talaga si Kenneth, ang pwede mong makausap na matino. Hindi tulad ni Leon at Michael na magsaseryoso lang pagka gusto nila. Alam nyo mga tarantado kayo, itikom nyo nga yung bunganga ninyo? Natatawang saway ko sa kanila. Siguraduhin mo lang natitikom mo rin yung bibig mo mamaya pag umi-score ka na. Pangaasar naman ni Michael. Gago, sabi ko sabay irap sa kanya. Tinawanan lamang ako nito at saka tinungga ang kanyang alak. Wala ka pa bang balak iuwi si Angela? Tanong ni Kenneth at seryosong tono. Hindi maitatago ang kanyang pangaasar. Napatingin ako sa aking asawa at nakita na masaya pa siya nakikipagkwentuhan kina Fia, Sofia at Rose. Sino ba namang ayaw na iuwi pa siya? Natural, kanina ko pa gustong masolong aking asawa at maangkin siya.
Kontento ko makita siyang masaya na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Kumpleto rin ang buong araw ko habang tinititigan siya, masayang-masayang nakikipag-usap sa iba. Hindi pa rin pumunta si tita. Malumanay na sabi ni Leon habang damang-dama ko ang pakikisimpatya niya sa hindi pagdalo ng aking ina sa isa sa pinakamasayang araw ng aking buhay. She will understand. Maybe she needs time, I said. Nabuo ang medyo may katagalang katahimikan sa aming pagitan. Dad? Tawag sa akin ng aking anak na babae at agad niyang kinulong sa maliit na palad ng aking pisngi. Anong gusto ng baby ko? Malambing pang tanong ko dito. Mom, turo niya sa baso na hawak ni Michael. Nako baby Tali, hindi pa ito po pwede sa'yo. Natatawang sagot ni Michael sa aking anak. Agad ko tinawag ang isang waiter na may dalang tray ng inumin at kumuha ng juice na mukhang nauuhaw ng aking anak. Tamaro, pagtawag sa akin ni Don Facundo. Tumayo ako at saka sinilubong ang yakap nito. Hindi katulad ng aming unang pagkikita noon, medyo may kahinaan ng matanda. Dala marahil ang kanyang edad at bigat na dinadalang problema dahil sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga apo. Nasaya ako para sa inyo ni Angela. Ang tanging hiling ko lamang, iho, wag mo na muli siyang sasaktan pa. Nasaksiyan ko kung paano siyang naghirap dahil sa mga nangyari sa inyo. Pero masaya ako, nakita ko rin kung paano siya muling sumaya sa iyong piling. Ingatan mong aking apo. Nakangiting bili nito sa akin at tumango. Makakaasa po kayo Don Facun. Hindi ko na natuloy pa ang akin sanang sasabihin nang kaagad niya akong pinutol. Tabagin mo na rin akong lolo, apo. Nakangiting sabi niya pa sa akin na naging dahilan. Parang malaki kong pagkakangiti mas lalo pang lumaki. Masaya naging reception ng aming kasal ni Angela at hindi mawawala doon ang mga kalokohan ng aking mga kaibigan na kung ano-ano ang trip. Merong etot pasasayawin namin ako ng kung ano-ano sa harapan ni Angela. Nakikisakay ako sa ginagawa ko na lamang lahat ng kanilang iniuutos sa akin sa kadahilan na nakikita kong tuwang-tuwang aking napakagandang asawa. Sige na, uwi mo na. Pagpilit sa akin ng tatlo na mag-aalas 11 na ng gabi, medyo may karamihan pa rin ang bisita dahil sa mga kaibigan kong hindi ata alam ang salitang tulog. Pero mukhang ayaw pa niya eh. Sagot ko naman na tila mo isa akong teenager na hindi malapitan ng kanyang crush dahil sa kahiyan. Tangina naman talaga Tamaro oh. Ngayon ka pa inatake ng kaartihan mo, dalawa ng anak niyo gago. Parinermon sa akin ang gagong si Michael. Tangya ka? Yan na lang ang nasabi ko sabay tongga sa aking wine. Di ko na mabikilan kung pang ilan ko yon. Yun kasi nagsisilbing parandali ang bagay na nagpapabagal sa mabilis sa pagtatambol ng aking dibdib. Where are your balls? Si Leon habang medyo naiirita na rin sa akin. Shut up, Leon. I'm just buying time. Pagdadahilan ko. Di ko na pinansin pa ang ilang sermon nila sa akin. Pero maya-maya lang lumapit ang isa pa sa dumagdag sa aking pagkayamot at pagkainis. Hoy de la Merced, anong balak mo? Iuwi mo ng pinsan ko at simulan nyo ng honeymoon. Paninermon sa akin ni Jessa na kaagad na'y kinakunot ng aking noo. Bakit ba excited kayo sa honeymoon namin? Aba, gumawa kayo na sarili ninyong honeymoon at huwag sa amin ni Angela ang pakailaman ninyo. Sagot ko rito na pataman na din ang tatlong ugok sa aking harapan. Kakayamot ka talaga kahit kailan. Ines na sabi pa nito at saka nagmarcha paalis sa amin. Sabay napailing ang tatlo at napatas ang kamay na tila ba sila ay sumusuko na sa akin. Magsiuwi na nga kayo? Utos ko sa mga ito. Angela! Sigaw ni Michael. Agad lumapit ang asawa ko sa aming lamesa. Mukhang napadami ng inom tong si Tamaro. Mabuti pa iuwi mo na. Natatawang sabi pa nito. Napatitig sa akin si Angela. Nakasimangot at tila babanas na banas sa akin. Halika na nga't umuwi na tayo. Paglalait pang sabi nito at saka nakahalukip-kip na lumakad papalayo sa amin. Galingan mo. Payo pa ni Michael dahilan para itaas ko ang gitnang daliri ko sa ere. Tsaka sila napatawang tatlo. Inako ni Jess ang dalawang bata na doon muna sa kanya magsistay ngayong gabi. Good night, Mommy. Good night, Daddy. Paalam ni Tristan sa amin saka humalik. Pasakay na sila sa High Ace Vanilla Jessa para makauwi na. Ang aming bunsong anak na si Tali natutulog na habang karga ni Jessa sa loob ng sasakyan. Good luck. Pakasaya kayo. Tuwang-tuwa pang sabi nito na para bang may laman ang kanyang mga salita. Kita kong pagkindat ito kay Angela dahilan para mamula ang aking asawa. Let's go! Yaya ako dito at kagad na binuksan ang pinto ng passenger seat. Sa isang resort kami magpapalipas ng gabi ngayon. Hindi ko alam kung gaano kami po pwedeng magtagal doon. Depende kay Angela. Wala naman kasi kaming problema dahil pagmamayari ni Kenneth ang resort. Mabuti pa nga. Nakasimangot at sagot niya sa akin na ikinalamig ko. Shit, Tamaro!
Kung iniuwi mo na sana siya kaninang masaya pa siya, hindi sana nanganganib ang honeymoon ninyo ngayon. Inis na inis kong kinamot ang aking batok. Tama si Leon. Tahimik kami sa buong biyahe patungo sa resort. Pagkarating ko roon ay agad kaming sinalubong ng mga tauhan ni Kenneth. Napatingin pa ako kay Angela na narinig kong malalim na paghugot nito ng buntong hininga. Doon ko na lamang nalaman na nilamig siya dahil na rin sa lakas ng hangin. Dinig na dinig namin ang malakas na hampas na mga alon. Hinabad ko ang aking suit para sana isuot sa kanya. Pero papalapit pa lang sana ako nang kagad na akong tinusok ito ng matalim na tingin. Inirapan ako at saka nauna na tong magmarcha papasok sa resort. Tamaro! Hiyaw ko sa sarili ko sabay sipa sa gulong ng sasakyan ko pero napadaing ako dahil sa sakit nito. Shit! I cursed because of frustration. Akala ko tuluyan na akong iniwan. Nagkaroon ako ng konting pag-asa na makita ko. Nakatayo pa to sa harapan ng elevator at nakahalukip-kip. Baby, may problema ba? Malambing na tanong ko sa kanya na inaasahan ko ay gumana. Inaantok na ako. Plain na sagot pa nito. Nang hindi ako tinitingnan, hindi pa nga ako nakakabawi agad na tong pumasok sa may elevator. Hindi ka pa ba papasok? Medyo inis ng tanong niya. Nagmamadali akong pumasok at saka pinindot ang floor namin. Pagtulog ng elevator, tanda na nasa may tamang floor na kami ay kaagad akong lumapit sa kanya at saka siya binuhat. Hoy Tamaro, ano ba? Ibaba mo nga ako? Hiyaw niya sa gulat pero hindi ko na lang siya pinansin. Isa, banta niya sa akin. Mas binilisan ko pa ang lakad kaya naman mas lalo siyang napakapit sa aking leeg. Pagbukas ng pintuan kagad kaming pumasok. Malakas itong sinipa para magsara. Tamaro! Tawag ni Angela sa akin dahil sa gulat. Walang sabi-sabi ko siyang ibinaba sa may kama. Hoy, ano yan? Hiyaw niya sa akin sabay turo sa paghuhubad ko. Bakit? Honeymoon natin ngayon ah. Balik na laban ko pa sa kanya. Yes, bumalik na ako sa aking katinoan. Tamaro, lasing ka na. 'Di ba? Bulyaw niya sa akin sabay halukip-kip. Napatigil naman ako dahil doon. Sawari ba ay kung hindi pa nalasing hindi man ako iuwi dito? Ano ha? Sumbat niya sa akin na kinagulat ko. Yun ba ang dahilan ng pagkagalit niya sa akin kanina? Napilitan ka lang sigurong pakasalan ako ulit no? Para makabedlift. Hindi ko na siya pinatapos agad at kaagad ko na siyang hinalikan. Nung una, sinubukan pa ako nitong itulak papalayo sa kanya, pero napatigil at napahigpit ang aking batok na kagad kong hinawakan at pinisil ang kanyang dibdib. Tamaro! Napadaing siya nang walang sabi-sabi kong ibinaba ang heart-shaped tube niya para mas malaya kong mahawakan ang kanya. Giniya ko pa siya pataas sa kama. Nakaluhod na ako ngayon sa kanyang harapan. Baby, hindi ko alam kung gusto kitang iuwi kanina pa. Nagmamadali kong sabi habang tinutulungan siyang hubarin ang aking suot. Hindi na to umimik pa pero inirapan na lang niya ako habang hinuhubaran pa rin niya. Kaagad ko siyang pinahigang muli. Ngayon na may dahan-dahan kong binaba ang suot niyang wedding gown hambang hindi napuputol ang pagtitiga namin dalawa. Habang ibinababa ko yun, humahaplos din ang aking mga palad sa bawat parte ng kanyang balat na nadadaanan nito. Nakita ko ang pamumula niya nang tuluyan ko ng matanggal ang lahat sa kanya. Tamaro! Daing niya habang medyo parang namimilipit pa. Napaliyad siya dahil sa sensasyon na dala ng aking ginagawa sa kanya. Mas lalo ako nagiinit tuwing naririnig ko ang mga daing niya. Naramdaman ko malapit na siya dahil sa paninigas ng kanyang mga binti at napahiyaw ng kaagad nang lumabas iyon. Nakabukas pa ang kanyang labi dahil sa mahabang daing niya na kaagad kong inangkin ang kanyang mga labi. I love you, Angela. Hinihingal na sabi ko pa sa gitna ng hindi magkamayaw ng kanyang mga labi. At pagsayaw ng aming mga katawan, hindi na nito nakaya pang sumagot at saka tumango na lamang. Ikaw din, Tamaro, mahal na mahal. Shit! Hiyaw niya pa habang di niya na matapos ang kanya sanang sasabihin sa akin dahil sa aming ginagawa. Napatawa na lamang ako. I really love this woman. Buong buhay ko iaalay ko sa kanya. I made a mistake years ago and I will never not gonna let it happen again. Ang mga pasakit at sakit sa istorya, tinutuldukan ko na. Mamahalin ko lang si Angela hanggang sa aking huling hininga. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Angela at Tamaro. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo
sa susunod pa nating mga istorya.